Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians 15. Sa atin pong patuloy na pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, tayo ngayon ay nasa 1 Corinthians 15, verse 12, at sa hapong ito ang ating pag-aaralan ay hanggang sa verse 20. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos sa salin sa Ingles ng English Standard Version. 1 Corinthians 15, 12 to 20, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testified about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo na naghahangad na sa pamamagitan ng inyong salita ay magkaroon kami ng kaliwanagan kung ano ang iyong kalooban, kung ano ang daan na inilaan mo para sa amin, na aming lakaran sa buhay na ito, at ang iyong kaluwalhatian na iyong pinapakilala sa amin sa inyong salita ay hinahangad namin na mas lalo naming maunawaan upang lumalim nga ang aming pagsamba sa iyo, pag-ibig sa iyo, at sa aming kapwa. Ngunit alam namin, Panginoon, na sa anumang abot ng aming makakaya, sa anumang galing ng aming pag-iisip, ay hindi namin kayang maunawaan ang inyong salita, liban na lamang sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya't sa oras na ito ay hinihiling namin na ikaw nga ang kumilos sa aming mga puso. Buksan mo ang aming pag-unawa, ang aming pananampalataya, nang sa gayon ay makita nga namin ang tunay na kahulugan, ang tunay na mensahe na nais mong iparating sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Nawa nga ang lahat ng aming matututunan ay magtaas ng aming pagtingin sa iyo, magpalalim ng aming pasasalamat sa iyong kaligtasan, magpalaki ng aming pagkamangha sa iyong kaluwalhatian, at nang sa gayon kami ay lumakad at mamuhay palagian ng namamangha sa iyong biyaya, nagpapasalamat sa iyong kaligtasan, at iniibig ka ng naayon sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang madalas na pangungutya ng iba sa ating pananampalataya, sa ating pinaniniwalaan at sa ating mga kagawian bilang Kristiyano, at ito'y lalo na sa atin na mga Reformed Christians dahil sa kung paano natin naunawaan kung paano ba dapat maging isang iglesia, ay na tayo ay masyadong humaling sa doktrina. At ito ay kanilang pinupuna dahil para sa kanila ang mga debate, ang diskusyon, ang pag-aaral ng mga taong nakaupo lamang ay puro salita lamang na wala namang nagagawa na tunay na kabutihan para sa mga tao, walang naitutulong sa mga naghihirap, sa mga nagugutom. Kaya pinupuna ito, lalo na ng mga hindi mananampalataya, na bakit ba ang mga Kristiyano, bakit ba yung mga Reformed Christians na yan, ang oras nila ay inuubos nila sa pag-aaral lamang at pagkilatis ng katotohanan na para bang ito ay isang napakalaking bagay.
At minsan, maging ang mga mananampalataya ay nagkakaroon ng simpatya sa ganitong pamumuna. Niisip nila na tama nga, bakit nga ba ito lang ang ginagawa natin? Bakit linggo-linggo ang pinakamalaking bahagi ng ating oras ay inuubos natin na nakaupo lamang, nakikinig ng ng pagpapaliwanag ng isang aklat na lumang-luma na, nagkakaroon ng 24 na lesson sa isang theology subject na napakahirap naman, wala namang ibang may pakialam. At bakit tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng pag-ubos ng oras sa mga pag-aaral na ito? At minsan nga, pati mga mananampalataya nadadala na siguro nga dapat nating bawasan ang ating pag-aaral, bawasan natin yung ating interes sa doktrina, at tayo'y magsimula na maging mas masigasig sa paggawa o maging masigasig sa mga gawaing pagtulong sa mga mahihirap, sa mga programa na politikal o sa mga tumutulong sa mga nagugutom. Ngunit kung titingnan natin dito sa ating binasa, ang mga taga-Korinto ay mukhang mayroong isang punto na hindi pinaniniwalaan. Sabi ni Pablo sa verse 12, ang punto na iyon ay, some of them say that there is no resurrection of the dead. Mas lalo itong specific na i-discuss ni Pablo sa pagdating pa sa verse 35. Pero kung isipin natin itong punto na ito ay parang napakaliit tingnan. Hindi, ang mga taga-Korinto ay naniwala naman na si Kristo ay tunay na Mesiyas, na si Kristo ang tagapagligtas, ang kanyang kamatayan, ang dahilan ng ating kaligtasan. At actually, wala naman tayong makikita na yung mga taga-Korinto ay hindi naniniwala na si Kristo ay bumangon mula sa mga patay. Ang kanilang mismong naging kamalian ay meron lamang silang pinaniniwalaan na ang mga patay, yung iba maliban kay Kristo, yung mga mananampalataya at lahat ng mga namatay, hindi na sila babangon ulit. At ito, ang pinaniniwalaan ng mga dalubhasa ay sila ay nadala ng isang filosofiya na laganap sa panahon na yon, na ang katawan ay hindi naman mahalaga. Kaya hindi naman sila naniniwala na ang tao ay nabubuhay pa rin ng kanilang espiritu. Hindi naman sila naniniwala na ang Diyos ay walang kapangyarihan para bumuhay mula sa patay. Alam natin na ang mga taga-Korinto ay naniniwala sa mga supernatural na bagay. Sila ay nakakatanggap ng prophecy, ng direct revelation. Alam nila na kaya ng hiwaga ng Diyos na magpagaling ng mga may sakit. Nung panahon nila ay nangyayari iyon. At yung mga milagro na nakikita ng mga early Christians nung panahon na ito ay hindi lamang yung taong may sipon, biglang magically nawawala yung kanyang sipon. Ang nasasaksihan nilang mga milagro na ginagawa nung panahon na yon ay yung taong walang kamay, nagkakaroon ng kamay. Yung taong lumpo, buong buhay niya ay biglang lalakad. At madami daming nangyari na sa panahon nila ay nakakita sila ng mga taong bulag, nakakita yung maging yung dagat ay napapatigil. So itong mga taong ito, nung panahon na ito ay hindi naman sila tulad natin ngayon na pinagdududahan lang dahil hindi scientific ang resurrection, hindi maipaliwanag ng siyensya na may taong nabubuhay ulit. Sa kanilang pananaw, dahil sa isang filosofiya na naka-impluwensya sa kanila, tingin lang nila ay mukhang hindi naman mahalaga na ang mga namatay ay mabubuhay ulit. So ito ay sa isang banda, mukhang isang napakaliit na pagkakamali. At kung tulad ng kaisipan ngayon, si Pablo ay sasabihin lang, doktrina lang naman yan, o maliit lang naman yan na kamalian. Ay understandable naman kung saan sila nanggagaling,
kung bakit sila napunta sa ganitong paniniwala, turuan na lang natin slowly. Pero makikita natin sa tugon sa kanila ni Pablo, hindi niya pinapalampas ang maging ganitong kamalian, at sa kanyang ang tugon, makikita natin na sa pananaw ni Pablo, isang napaka-miserabling kalagayan kung ikaw ay mapunta sa maling paniniwala, merong kamalian ang iyong paniniwala tungkol sa Diyos, o may kakulangan ang iyong pananampalataya tungkol sa kaligtasan. Para kay Pablo, isang napaka-miserabling kalagayan ito, kaya't hindi siya makapayag na hayaan lamang at sabihin na, well, maliit na filosofiya lamang yan, maliit na usapan lamang yan, hindi naman ito makakapagpakain ng mga gutom, hindi ito makakapagpagaling ng mga may sakit, hindi ito makakatulong sa iba. Hindi ganun mag-isip si Pablo. Nakita niya na ang katotohanan para kay Pablo ay isang bagay na dapat ipaglaban. At sa mga susunod pang talata natin, mas pag-uusapan yung specific na pilosopiyang ito na pinaniniwalaan ng mga taga-Korinto. Sa hapong ito, kunin lamang muna natin ang general principle na hinahatid ni Pablo na ang doktrina ay hindi dapat natin minamaliit ang relevance sa ating buhay. Ang katotohanan ng pangangaral ng Ebanghelyo, maging yung mga facts of the preaching of the apostles ay may relevance sa ating buhay. At hindi dapat natin sabihin na medyo nagkamali lamang tayo dun sa isang fact. Nakuha naman natin kung ano dapat yung pamumuhay na hinihingi sa atin ni Kristo. Nagkaroon naman tayo ng pag-ibig sa Kanya dahil na-inspire tayo sa Kanyang buhay, sa Kanyang kamatayan. So, tinitingala naman natin siya bilang makapangyarihang Diyos. Kinikilala naman natin siya bilang isang magandang ehemplo ng pag-ibig. Hindi sapat na magkaroon lamang ng isang mataas na pagtingin sa ating Panginoon. Kailangan tama at kumpleto ang pagtingin sa Kanya na makita na siya ay nagbibiyayang Diyos, nagliligtas ng mga makasalanan. Dito sa talata na ating binasa, merong sasabihin si Pablo na ito ang miserableng kalagayan kapag ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya ay may kamalian o may kakulangan. Una, sinasabi niya, ang paniniwala kung ito ay may kamalian o kakulangan, para kang naniniwala at nabubuhay, isinuko mo ang iyong buhay sa isang kasinungalingan. Ito ang sinasabi niya sa verse 13 to 15. But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testified about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. Ito sinasabi niya at ipinipinta ni Pablo na kung tatanggap kayo ng isang kulang na pananaw tungkol kay Kristo, kung tatanggapin nyo lang na si Kristo ay isang magaling na guro, kung tatanggapin nyo lang na yung kanyang mga iniwan sa ating alituntunin ay magandang sundin, na nakakapagpaganda ng mundo na ating tinitirhan, kung yun lamang ang tatanggapin nyo kay Kristo at aalisin nyo ang isang fact na siya ay nabuhay ulit, ang mangyayari ay ginagawa natin, ang lumalabas na ang mga apostol ay mga sinungaling. At kung ganon, ang kanilang pangangaral ay pangangaral ng isang kasinungalingan, at lahat tayo ay ang lahat na sumunod sa kanila at sumampalataya sa kanila ay itinaya ang kanilang buhay, isinuko ang kanilang mga ari-arian, isinuko ang kanilang buong buhay sa isang kasinungalingan. Ginamit niya ang salitang, we are found to be misrepresenting God. Ang ginagawa nila kung sila ay nagpapakilala sa atin ng Diyos na iba, sila ay mga nangahas
na magsinungaling kung ano ang ginagawa ng Diyos, ano ang biyaya niya sa atin, at kung ganoon, bakit natin paniniwalaan ang mga taong ito? Bakit natin paniniwalaan ang kanilang mga katuruan? Itong mga apostol ay mga mapangahas na sinungaling na pati tungkol sa Diyos ay handa silang magsinungaling kung sa totoo pala ay yung kanilang dinideclare na si Kristo ay nabuhay ulit ay hindi naman pala totoo. Kung titingnan natin sa Book of Acts, sa lahat ng pagkakataon na ang isang apostol ay recorded as preaching, so makikita natin halimbawa sa Acts chapter 2, si Peter nag-preach doon. Acts chapter 5, si Peter ulit. Si Paul, makikita natin sa Acts chapter 17, mag-preach to yung group of philosophers. Every time makakita ka ng apostle preaching, ang kanilang laging binabanggit ay na si Kristo ay binuhay muli ng Diyos. Kung ito ay laging laman ng kanilang pangangaral, ano pa ang dahilan para paniwalaan natin ang lahat ng ibang mga tinuturo nila sa atin? Sila naman nga pala ay mga sinungaling. Kung aalisin natin o babaliwalain natin at isipin natin, hindi naman mahalaga kung nabuhay talaga si Kristo. Hayaan na lang natin na nagsinungaling sila tungkol doon at tanggapin natin lahat ng ibang mga katuruan nila. Marami naman siguro sa atin ang nakapagbasa na ng mga fairy tale, mga kwento na kathang isip lamang ng mga manunulat. At itong mga fairy tale na ito ay nagiiwan sa atin ng mga aral. At itong mga kwento na ito, walang katotohanan. Minsan ay obvious naman na ito ay mga walang katotohanan. May mga aso, pusa na nagsasalita, yung mga halaman nag-uusap. So itong mga kwento na ito ay katahang isip lamang at hindi naman nag-angkin yung mga tao mismo na nagsulat na ito ay mga totoong pangyayari. At yung mga aral na makukuha natin sa mga fairy tale na iyon ay maraming mga magaganda. Marami sa mga bata ay natututo na ng magandang asal, ng mabuting pakikitungo sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga magulang, mula lamang sa mga fairy tale, mga kwento na wala namang katotohanan. Kung ang ating tatanggapin na ang ebanghelyo ay isa lamang kathang isip, isang kwento na hindi naman totoo, at pagkukuhanan lamang natin ng mga aral, ginagawa natin na ang ebanghelyo ay isa lamang fairy tale. Isipin lang natin at maaaring ginagawa din natin ito sa ibang mga kwento sa laysay sa Biblia. Makita natin ang mga exciting na kwento ng buhay ni David, ng buhay ni Samson. Laging yung mga nakikipaglaban yung exciting para sa akin. So si Jael, si Ehud, ito yung mga kwento na mga taong mga mandirigma. At itong mga kwento na ito ay maaari nating mapagkuhanan ng example ng pananampalataya, example ng pamumuhay. At kung ganito lamang ang tingin natin na yun lamang ang mahalagang makita natin, ay ginawa nga natin na ang buong kasulatan, ang buong pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban at ng kanyang kaligtasan ay isang fairy tale lamang. Pero merong mga iba na siguro nakukontento dito. Nakukontento sila na pwede naman na ang lahat ng yan ay hindi nga totoo. Kung tayo ay makuha naman natin yung magandang aral, mabago ang ating buhay. Iwan natin yung ating mga kasamaan na ginagawa dahil sa matututunan natin mula dito sa Bible, yung kanyang mga itinuturo na ito daw ang mabuti, kung sumasang-ayon naman tayo sa kanilang tinuturo na mabuti ang ganitong klaseng pakikitungo sa ating kapwa, o hindi ba nag-agree naman tayo sa mga kautusan ng Diyos? Hindi ba namuhay naman tayo ayon sa mga ipinag-uutos sa atin ng Diyos? Bakit mahalaga pa na maniwala ako na totoong hinati ng Diyos ang dagat? Bakit ba totoong kailangan pang maniwala ako
na si Jonah ay talagang kinain ng isang malaking isda. Itong mga ganitong pag-iisip ay tinitingnan nga nila at inaalis nila yung history at ang tingin kasi nila ang mahalaga lamang sa buhay ay ang maging mabuti, ang maging kapaki-pakinabang sa mundo at maging hindi kahihiyan, maging kagalang-galang sa iba. Ito ay isang napakagandang bagay, napakadakila at maluwalhating bagay na maging kapaki-pakinabang tayo sa mundo, pero ito ay kulang at ito ay hindi totoo para nga tayong nabubuhay, para nating isinusuko ang ating buong buhay para lamang sa isang kathang isip, para lamang sa isang fairy tale. At mas lalo na pagdating sa resurrection, na ito para sa atin ay isang fantastical story na mayroong isang tao na nabuhay na muli or na tayo'y maniniwala na tayo in the future ay mabubuhay na muli. Ano bang kinalaman nun sa ating buhay? Anong kinalaman nun sa, anong magagawa nun sa mga gutom? Anong magagawa nun sa mga may sakit? Dahil ito ay isang fantastical story naman, isang napaka-impractical apparently na katotohanan, ang mahalaga lamang na makuha sa banal na kasulatan ay yung mga katuruan, yung mga kautusan, kung ano ang mabuting pakikitungo sa iba, kung ano ang makakatulong at makapagbigay ng ginhawa sa mga nahihirapan, at kunin natin yung mga magandang ehemplo na makikita natin sa buhay na ikinukwento sa atin dito sa banal na kasulatan. Pero kaya ito hindi katanggap-tanggap ay sasabihin ni Pablo, kaya ito hindi katanggap-tanggap ay dahil ang tunay nating problema sa mundo ay hindi lamang na ang mga tao ay naghihirap, kundi ang lahat tayo ay baon sa kasalanan. Tayong lahat ay nagkasala laban sa Diyos. Tayo ay, because of our sin, we are under condemnation. We deserve condemnation because of our sin. At hindi maaari, hindi magagawa na baguhin lamang natin ang ating buhay, mag-i-reform lamang natin ang ating pamumuhay or maging simula ngayon ay tayo ay tumulong na sa iba, tayo ngayon ay kumilos na para sa ikagiginhawa ng mga nahihirapan. Ang tunay na problema natin ay tayo ay nasa lugmok sa kasalanan at kailangan natin ng kaligtasan. Kaya't hindi sapat na tayo ay ma-inspire lamang ng pagtuturo ni Kristo. Hindi sapat na tayo ay ma-inspire lamang dahil sa kanyang pamumuhay. Makita natin na siya ay kahanga-hanga, makita natin na ang kanyang mga ginawa ay nakaka-inspire. Sabi ni Pablo, sinamarize niya ang matinding problema ng tao sa salitang iyon, kahit ano paman kung si Kristo ay hindi nabuhay ulit, you are still in your sins. Ito ang matindi at tunay na problema ng mga tao na kailangan nila ng kaligtasan. At kung ito ang ating problema, hindi maaari na dahil nakita natin na tayo ay makasalanan, simula ngayon, ayon dun sa makikita nating mga utos sa atin, tatry na nating mamuhay. Una, hindi natin kaya yon, hindi natin kaya, at kung magsimula man ngayon, lahat na nang gagawin natin ay perpekto na, hindi pa rin sapat ito dahil hindi mabubura ang ating mga naunang kasalanan. Kahit isang kasalanan lang sa lahat ng nagawa na natin ay matatabunan ang lahat ng mabubuting gawa na pwede nating gawin. Maghanap ka man, makagawa tayo ng isang perpektong kabutihan sa ating puso, matatabunan ito ng kasamaan na matatagpuan din sa ating puso. At tulad na sinasabi ni Pablo, anumang pagbabago ang magawa natin because of the inspiration that we derive from reading about Christ's life, you are still in your sins.
Kaya ito ang tunay na problema ng mga ng sangkatauhan, at kaya dito natin mauunawaan na hindi pwedeng ang paniniwala natin ay isa lamang pagka-inspire sa kanyang example. Dito natin makikita kung bakit doktrina ang ating pinapahalagan. Dito natin makikita kung bakit ating sinusuri kung ano talaga ang ihinayag ng Diyos sa atin, at ating sinisikap na maunawaan ng tama ang kanyang ihinayag sa atin. Dahil ang tunay nating problema ay kasalanan, ang ating tanging pag-asa ay si Kristo. Ang kanyang kamatayan na bayaran ng ating kasalanan, at ang kanyang pagkabuhay na muli na papatunay sa atin na kanyang ginapi na nga ang kasalanan, ginapi niya na ang kamatayan. At kaya nga kung siya ay hindi nabuhay muli, para bang siya'y natalo. Siya'y natalo ng kasalanan, at tayo ngayon ay nasa ilalim pa rin ng poot ng Diyos. We are still in our sins. Kung ang ating problema ay kasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. Ang ating tunay na inaasahan ay kaligtasan, kaya't ang ating pinapahalagahan ay ebanghelyo, doktrina, ang salita ng Diyos na siyang tanging naghahayag sa atin kung paano ba makalalapit sa Diyos, kung paano makakatanggap ng kapatawaran. Dahil nga ang ating problema ay kasalanan, hindi kahirapan, hindi ang gutom, hindi ang kakulangan ng kaalaman lamang, kundi kailangan natin na mapatawad sa ating mga kasalanan at matanggap sa harap ng Diyos, makatayo sa kanyang harapan upang hindi tayo maiwan sa kapahamakan. Sinasabi ni Pablo kung ano ang matinding problema, lalo pa kung wala nga talagang kaligtasan, dahil si Kristo ay patay pa rin ayon sa kanilang maling paniniwala. Ang kalalabasan nito ay na kung walang kaligtasan, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa rin, ay itong mga naunang mamatay sa atin, tinawag niyang those who have fallen asleep, they have perished. Ibig sabihin, yung mga mahal natin sa buhay na nauna sa atin, ng mga mananampalataya, hindi ba't sila ay namatay lamang? At dito kinakabit niya na kung wala ngang maaasahan pang iba, ang pagkakadescribe niya, ang buhay daw natin, ang ating nakuha lamang mula kay Kristo, ay para lamang sa buhay na ito. Ang nakuha lamang natin kay Kristo is hope for this life alone. At kung yun lamang ang naidulot sa atin ni Kristo, ay sabi niya, we are most to be pitied. Itong ganitong klaseng pag-iisip, ganitong klaseng pag-unawa, na tayo ay kaawa-awa kahit ano pang makuha natin sa buhay na ito, ito'y nagmumula lamang sa tamang pagkilala kung ano ang talagang problema natin. Habang tayo ay mas abala at ang mas sigaw ng ating puso, ang ating pinakapasanin ay iniisip natin ang hirap ng buhay, iniisip natin yung sakit sa ating katawan, iniisip natin yung problema natin sa ating mga relasyon sa ating kapwa, iniisip natin yung kahirapan ng bansa, yung mga anumang pinagdadaan ng hirap sa mundo. Kung iniisip natin na nandito lang ang ating problema, iisipin nga natin na ang doktrina, ang ebanghelyo, ang pagkabuhay ni Kristo mula sa kamatayan ay walang saysay o walang kahalagan. Iisipin natin na ang mahalaga lang na mapulot natin sa Kanya ay ang Kanyang pagtuturo, ang Kanyang mga utos, ang Kanyang mga tagubilin sa atin kung paano mamuhay, ang Kanyang ehemplo ng pag-ibig, at maging yung inspiration na makukuha natin sa Kanyang sakripisyo. Ito ang iniisip lamang natin na kapaki-pakinabang kay Kristo kung ang tingin natin na problema natin ay itong nandito lamang sa mundo. Pero sa tamang pag-unawa kung ano ang ating tunay na miserableng kalagayan, ang ating ng problema ay tayo ay nasa ating mga kasalanan. At kung tayo maiwan doon, ito ay isang kalunos-lunos na kalagayan. At ang tanging paraan lamang para tayo makaalis dito ay ang pangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo,
ikaw man ay isang masahol na makasalanan kung sumampalataya ka sa kanyang pangakong biyaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ikaw ay makakatanggap ng kapatawaran at mamumuhay ng walang hanggan. Kaya't ang lahat ng ito, dito sa verse 12 to 19, parang iniisa-isa ni Pablo kung ganong kalunos-lunos ang kalagayan ng tao kung si Kristo ay hindi nabuhay ulit. Pero kanya itong babaligtarin at sasabihin ng lahat sa verse 20, "But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep." So ibig sabihin, lahat ng mga sinabi niya ay maaari mong baligtarin. Isa itong sermon ni John Piper, ganito ang kanyang naging approach na sinabi niya, itong 12 to 19, kung titignan natin, parang ang lungkot. Ang kanyang binibigay, namumuhay tayo sa kasalanan, we are still in our sins, sumusunod tayo sa kasinungalingan lamang, the preaching is in vain, our faith is in vain, yung mga namatay ay wala na, they have perished at wala tayong ibang maasahan. But in fact, Christ has been raised. So lahat ng yan ay yung babaligtarin. Ibig sabihin, meron tayong inaasahan na isang glorious hope. Ibig sabihin, our preaching is not in vain. Ibig sabihin, our faith is not in vain. And we are no longer in our sins. Tayo ngayon ay naiahon na mula sa kasalanan dahil nga si Kristo ay nabuhay na muli. Ang ating awitin pagkatapos dito ay ang awit na Before the Throne of God Above. Ang awit na ito ay para sa akin isa sa mga pinakamagandang himno na naisulat. Napakaganda ng kanyang mensahe. Very moving and very glorious ang dinidescribe niya na blessedness of a Christian, ng isang mananampalataya. At marami sa atin, narinig ko na rin ang inyong mga opinion tungkol dito minsan na ito nga isang napakagandang awit. Pero inyong ang napapansin na wala sa lahat ng kanyang babanggitin ay tungkol sa ating pisikal na kalagayan. Wala tungkol sa kanyang mga sasabihin ay na dahil sa aking pananampalataya, magiging mas masagana na ang aking buhay. Dahil kay Kristo na siyang nabuhay muli, ako ay napapagaling sa aking mga sakit. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay mananatili sa atin. Pero ang napakadakila nga sa kaligtasan na natanggap natin ay manatili man tayo sa napakahirap na buhay dito sa mundo. Meron tayong Kristo na nandun na sa langit at nananalangin para sa atin, at yung ating mga kasalanan na ipinapanalangin niya na makatanggap ng kapatawaran. At siya'y humaharap para sa atin, siya'y nauna na para sa atin. Ang pagkakasabi ni Pablo, siya'y the first fruits. Siya yung nauna at tayo yung mga susunod. Tayo yung mga susunod na makakasama siya for eternity. At nawa nga magkaroon tayo ng ganitong pag-unawa kung ano talaga ang ating blessedness, kung ano talaga ang ating ikinalulugod bilang mga mananampalataya. At ito'y magmumula kung ating makita na ang ating tunay na misery in this life ay ang ating kasalanan. Ang pagkakasabi ni Pablo ay kung if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Para bang sinasabi niya, kahit makuha mo pa kay Kristo ang lahat ng bagay na magpapasagana ng iyong buong buhay dito sa lupa, at nakuha mo pa kay Kristo ang napakagandang buhay dito sa lupa, tayo pa rin ay kaawa-awa dahil ang pagkatapos nun, ibig sabihin hindi tayo naahon sa ating kasalanan kung hanggang dito lang ang makukuha natin mula kay Kristo. Napakaliit ng ating matatanggap, pero ang tunay ay dahil si Kristo nga ay nabuhay na mulit, na nanalangin para sa atin at inahon tayo sa kasalanan, ang ating inaasahan isang napakaluwalhati na eternal life of fellowship and love na kasama ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na naghahayag nga sa amin na ano ang
iyong kalooban, ano ang ninanais mo para sa amin. At salamat, Panginoon, na inyong ipinapaalala sa amin na kami nga ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Anumang kasaganaan ang marating namin dito sa buhay, anumang kasaganaan ang matanggap namin dito sa aming buhay sa lupa, kung kami ay walang Kristo, kung si Kristo ay hindi namatay para sa amin, kung si Kristo ay hindi nagwagi laban sa kamatayan, kami ay kaawa-awa. Kaya nga kami ay nagpapasalamat na sa iyong biyaya at sa iyong kapangyarihan ay isinugo mo ang iyong anak para sa aming kasalanan at binago mo ang aming mga puso at dinala kami sa pananampalataya at pag-unawa na kami nga ay makatatanggap ng kaligtasan mula sa iyong biyaya kay Hesukristo. Dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy mong ituon ang aming mga puso sa katotohanan ito na kami nga ay ang pinaka-blessedness na aming hinahangad ay ang kaligtasan. Nang sa gayon ay anuman ang aming kahaharapin, kami man ay sumagana o maghirap, ay kami laging may pasasalamat sa kaligtasan na natanggap namin kay Kristo. At dahil doon sa anuman ang aming kahaharapin sa buhay, kami ay makakapamuhay ng may pasasalamat at pagkamangha sa iyong biyaya. At ito'y magdudulot lamang ng pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Samahan mo kami, Panginoon, sa natitira pang oras sa araw na ito. Patuloy mo kaming kausapin ng iyong salita at patuloy mo pang palalimin ang kapit ng aming puso sa iyong salita. Nang sa gayon sa mga darating na araw, kami lalakad lamang ng naayon sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.